Our topic is entry points and strongholds. Dito ay tinutukoy kung ano ba ang mga entry points and strongholds na ginagamit ni Satan na grounds or dahilan para masapian niya o mapasok, mabutasan ang isang tao at kung paano ito mawawala, kung paano ito mapuputol, at kung paano ito maisasara. Ang ating key scripture ngayon ay Ecclesiastes 10:8. Basahin natin. Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. In Tagalog, ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ano nga ba ang major culprit o salarin kung bakit ba na-entry point ni Satan ng isang tao? O kung bakit ba ito nabubutasan? Ang main na dahilan o ang pinaka major culprit na tinatawag para makabutas si Satan o mapasukan niya ang isang tao o ma-entry point niya ang isang tao ay ang kasalanan o sin na tinatawag. Ang mga Christian ay masasabi natin na sila ay tumanggap na, yes, at masasabing protektado na ng Lord. Subalit, kapag hindi sila aware, sila ay na-entry pa rin ni Satan. Lalo tigit ang mga hindi nakakakilala o mga non-Christians. At paano nga ba nagkakaroon ng doorways o entry point ang mga tao? At ano-ano ba ang mga sina ito, mga kasalanan natin na patuloy na hindi naman natin nalalaman o kaya ay hindi tayo aware? Una, anger and fear. Ito ang pinaka-major entry point of the devil, lalo na sa mga believers of God. Si Job, isang righteous man in the sight of God, was inflicted by the devil using his fear as entry point. Basahin natin sa Job 3:25. What I fear most overtakes me. What I dread happens to me. Yan ang sinabi ni Job. Na yun ang malaking entry point niya, ang kanyang takot. At ganun din naman ang galit. Diba? Pag tayo nagagalit, hindi natin alam na yung pala idaan na. Para maka-entry na pala si Satan sa puso natin, sa atin mismo. Yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakasakit. Dahil tayo galit. Kaya dapat tayo maging aware. Ganon din naman ang number 2, occultic practices. Ano ba ang occult? Occult is a hidden. Ito ay isang natatago. It reveals how Satan orchestrates his plans to enter person's life. Occultism always involves religious practices whose source are not of God. Hindi ito sa Diyos. Mababasa natin iyan sa Deuteronomy 18:10-4. Basahin natin. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, na mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam kay Yahweh na ating Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itinaboy. Ang mga nakatira sa lupain pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. So yan pala mga entry point pala yon. Yung mga nabanggit. Yung tulad na paghahandog ng unang panahon sa Old Testament, naghahandog sila, nagsusunog sila ng mga bata, mga anak nilang babae at lalaki bilang handog. Subalit yung pala isang entry point na. Yung palang pangungulam, yung palang mga sumasangguni
sa mga espiritu ng namatay. Yung katulad sa atin ngayon na sinasabi nila na pag may namatay sila, tatawagin nila yung pangalan ng namatay. Bigyan po ninyo ako ng number po sa loto para matayaan ko. Subalit yung pala entry point na hindi nila yun alam. Kasi hindi sila aware. At yung mga iba pang mga hindi maganda sa paningin ni Yahweh, yung mga albularyo, yan pala ay isa sa mga entry point. At yan ay hindi natin alam. Subalit ngayong alam na natin, pwede na yung maipag-pray kung tayo man ay sumangguni sa mga ganyan, sa mga mangkukulam, sa mga bawal na, sa mga manghuhula. Yes. Na ginagawa natin sa mga, di ba, tayo, ano yung mga bata, pinapatawas pa yan. Lalo't yung hindi pa nga, mga unbeliever pa nga, hindi pa nakakakilala. Kadalasan ay ganoon. So, alam na natin ngayon, yan yung mga entry point. At yan ang pakaiwasan natin at hanggat maaari, huwag natin gagawin. So, dumako tayo sa mga, ano nga ba ang mga tinatawag na mga occult practices. Isa-isahin natin ito para ito'y ating maunawaan. Sino ba sa inyo ang nag-aabang lagi sa mga dyaryo? Magbabasa ng kapalaran sa horoscope. Entry point yan. Yung pagpapahula, pagpapabasa ng palad, entry point yan. Yung mga kumukonsulta sa mga albularyo, yung tulad na nabanggit ko kanina, at ako, eksperyensyado ako dyan. Dahil ako ay produkto ng tatay na albularyo. At sa totoo lang, lahat kami na entry point, lahat kami mga anak niya. Nagbunga ng mga third eye, napamana pa nga sa mga apo niya. So, entry point yan. Tinatawag ng mga quack doctors ay yung paggamit ng mga spirit of the glass o sino sa inyo naka-experience ng spirit of the glass. Naalala ko noon, gumamit kami ng ganyan. Pakiramdam ko, nasa ibang mundo ako. Yung pala, may mga espiritu nang pumapasok doon. Hindi ko alam. Kasi may entry point yun. Yung paggamit ng mga, yung tulad na sinabi ko kanina na necromancy or calling and consulting with the dead, yung kumukonsulta sa mga patay, na akala mo makakatulong yung mga patay. Subalit, hindi mo alam naka-entry na pala yun. Pagtawag mo sa kanya, yung pala nandyan na siya sa'yo. Hindi mo yun alam. Na-entry point ka na. Consultation sa mga espiritista, yung mga hindi natin alam, tayo may mga sakit, sa espiritista tayo lumalapit. Entry point yan. ESP, yung may third eye, kung sino man po ang may alam na may mga third eye dyan, sa mga nakakapanood ngayon, mga nakatunghay ngayon, pwede po kayong humingi ng tulong sa aming pastor, or sa aming reverend, kay Reverend Cyril. Kontakin po ninyo siya, dahil pwede pong maisara yan, dahil entry point po iyan. Ma-turn po siya sa good vision. Tulad po ng nangyari sa iba na mga kasama na namin ngayon, naglilingkod na, naging good vision na po ang kanilang mga third eye. Pwede pong maipag-pray iyan. Yung mga nagso-soul travel, kayo po ba'y nakaranas na ng ganon? Soul travel, na hindi nyo alam, nakarating na pala kayo sa ibang lugar, pero andito pa yung katawan nyo, o nandyan pa ang katawan nyo, sa kinauupuan nyo. Entry point po iyan. Hindi po yan kay Lord. Yung mga telekinesis, mind control, yung bang ang mga bagay kinoconcentrate niya o kanyang gusto niyang paangatin. At sa mind control lang niya ginagawa. Nakakita ako ng ganyan noon. Yung kaibigan naming security guard, napalabas talaga niya yung babae. Napapunta niya sa kanya. Dahil doon, sa mind control. At yun ay isa sa mga entry point ni Satan. Dahil yun ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung paggamit natin ng mga herbal, pakaingat po tayo dyan. Kasi hindi natin alam kung saan yan ang galing.
Kuminsan, galing yan sa mga Hindus o sa mga, yung pala, napag-pray na pala bago dumating sa atin. So, pakaingat po tayo sa paggamit niyan. Mabuti sana kung ang herbal na ginagamit natin, tayo mismo ang nagtanim. Okay lang po yun. Dumako po tayo dun sa mga entry point pa na nagagawa po na Satan. Saan pa ba meron? Yung mga ungodly covenant. Alam niyo ba yung mga ungodly covenant? Ang sample po doon yung soul tie. Tulad na lang po ng pagkasama ng hindi pa kasal. Ang tawag po doon ay soul tie. Kasi hindi pa po sila nag-under sa matrimony of marriage po ng kasal. Sa entry point po iyan. Hindi nyo napansin na kadalasan pag nagsasama ang babae at lalaki, nagli-live-in, lagi mainitin ang ulo, nandiyan ang mga away, kadalasan hindi maayos ang pamumuhay, kasi entry point yun ni Satan. Kaya, pwede naman pong ayusin yun Lalo na po kung wala pa namang tali ang bawat isa at sila po ay malaya pa. Lapit lang po kayo sa reverend natin, kay Reverend Cyril. Matutulungan po kayo para maayos po ang pagkasama at magiging legal. Pero meron po tayong dalawang soul tie na tinatawag, ungodly at godly. Tulad na lang po sa relasyon po ni Jonathan at ni David. Nung panahon po na silang dalawa ay nagkita at naging mag-close friend. Basahin po natin yan sa 1 Samuel. Tingnan po natin yan dyan. Kung bakit ba tinawag na godly ang relasyon nilang dalawa. Pareho pa naman silang lalaki, di ba? Pero sila ay godly. Wait lang. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 18, verse 1. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Ayun po. Yun po ay isa sa mga sample ng godly soul tie. Kasi wala naman silang nilabag. Magkaibigan sila. Ang mga ungodly soul tie naman po ay tulad ng mga nabanggit ko kanina na tulad po ng mga pagkasama na hindi naman po kasal. Ayun po ay mga soul tie na ungodly. Mga kumisay ginagawa po ng parents sa mga anak nila na ungodly ang relasyon nila. Yun pong sa ginagawa ng husband and wife, ginagawa ni husband sa asawa niya na hindi po naman maayos o naaabuso, ungodly po iyan. Sabi nga po dito, yung mga ungodly na yan po ay, sabi po nga dito ay, these are oftentimes characterized by fear, manipulation, and abuse. Yun po isang pag-aabuso. Pag-aabuso po yun. O nabibigay ng takot. Kaya yan po ay mga entry point. Pati po ang mga extramarital relationship, example na lang po dyan. Yung person nga po, a person who fornicates either with the opposite sex or by homosexuality and lesbianism produces an ungodly soul tie. Kita nyo na. Yung mga homosexual, tamaan naman po yung mga ganyan ang nangyayari. Pasintabi po. Pero nais ko pong ipaalam, isa po yun sa mga entry point. Kung meron pa kayong kilala, kamag-anak, na ganyan ang sitwasyon, pwede po yung maipag-pray. Kontakin lang po ninyo ang reverend namin, si Reverend Cyril. Maipag-pray po yan ng grupo para maitama po, maiayos. Kasi kay Lord po walang imposible.
through prayers. At iyan po sa mga sample natin. So, ano pa ba ang mga ungodly na tinatawag? Yung mga fraternities, ungodly po iyan. May mga ginagawa sila doon na hindi po ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, yun po ay entry point. Yung pala mga pagsali natin sa fraternities, hindi natin alam na ito pala po ay entry point ni Satan sa atin. Kaya pala, kadalasan, pag may mga ganyan, sa mga initiation, may mga nangyayaring bugbugan or may namamatay. Kasi hindi yun ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Gayon din po ang bloodletting or blood compact. Ayon, entry point po iyon. Ang mga initiation, tulad ng sinabi ko kanina, may mga occultic rituals, yun po ay entry point. Gayon din po ang mga pagsali po sa mga ganito. Kaya naway ito'y maiwasan, lalo sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa mga kamag-anak natin. Ngayong alam na natin na ito pala ay entry point, ito pala ay strongholds po ni Satan sa atin, sa buhay natin, pakaiwasan na natin ito. At kailangan ipag-pray sila. Gayon din po ang mga New Age na tinatawag. New Age movement is emerging worldwide religion deceptive, often presented in the guise of being scientific and worldwide religion, which is an outright counterfeit of Christianity. Their teachings are so deceptive po. And they can disguise in the form of Christianity, but in reality, they are Hindu. So, ayun po ang mga New Age na tinatawag, New Age movement. Ang mga sample po niyan, yung mga nagyo-yoga. Yun po ay na-entry point po tayo. Isa po yun sa mga entry point, ang pag-yoga. Ganyan din po ang meditation. People who practice meditation believes it can relax and empty the mind. Actually, it is emptying the mind so that demon spirit could enter and control the person. So, yung emptying the mind pala, nakakapasok po ang mga demons sa isip natin. 'Di ba? Kasi, hindi naman natin ipinag-pray yun. At higit sa lahat, mali naman talaga yung meditation na yun. This form of meditation is a counterfeit of what the Bible calls. May meditation din po tayong tinatawag sa Bible. Pero it mentioned tulad po sa Joshua 1:8, basahin po natin. Ito po ang tinatawag na meditation na hindi po ito makapag-entry point. Dahil ito po ay meditation sa Bible kay Lord na kailangan natin. Joshua 1:8. Basahin ko po. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yung pagbulay-bulayan, sa English po yun ay meditation. Hindi po yun tulad ng sinasabing meditation po na ungodly, na nakakabigay ng entry point. Yun po ang mga sample natin na meron tayong meditation po sa atin sa Bible. Subalit, ang iyong pagbubulay-bulayan ay iyon pong Word of God. Para maunawaan natin, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, iyon po yun. Ano pa ba? Yung mga mind control o hypnotismo. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? O may narinig na po kayong ganon? Naku, yun po yung entry point. Yung nag-hypnotize. Ako po may nakitang ganyan. Naku, nakalampas siya sa, dapat sana bababaan niya. Na-hypnotize po siya noong kaharap niya.
mukhang yung pera po niya yata ang gusto. Kasi yun po talaga ang gusto ng lalo tigit ng mga ganyan na nag-hypnotize, mapagsamantalahan yung mga tao na hindi aware na na-hypnotize na pala siya. So, entry point po iyon, ang hypnotismo. Kayo po ba'y nakapagpagamot na doon sa mga tinutusok-tusok ng karayong na hindi naman po sa ospital? Na yun po bang pag sumasakit na ang tinatawag nating rayuma ipapagamot mo doon? Tinatawag po yung acupuncture. Yun po yung isa rin sa mga entry point. Yun po yung pakiiwasan na natin ngayon kung kayo man po ay gumagamit nun, nagpapagamot po kayo sa ganoon. Pakiiwasan na po natin dahil yun po ay entry point po ni Satan sa buhay natin. Ang mga childhood doorways, mga traumatic experiences po ng mga bata. Tulad nung may mga maliliit tayong anak o sa bahay, akala natin okay lang yung tatakutin natin o may multo, may monster. Hindi natin alam, entry point na pala yun ng bata. Magtataguan sa closet, makukulong sa closet, sa ilalim ng kama. Ayun, matatrauma na po ang bata. Mula sa oras din matatakot na siya. Hindi nyo napapansin, takot na sa dilim kadalasan ang ganung bata. Yung mga ghost friends and ghostly visitations, yan po entry point. Yung mga nakakakita po ng multo o dinadalaw po ng multo, yan po naman yang palasak na po. Alam na po natin ang mga kwentong ganyan. So, entry point po iyon. Kung meron po kayong alam na ganyan, nakakakita ng mga multo, dinadalaw ng multo, sabi nila, nakikipaglaro sa mga bata na hindi naman natin nakikita at sila nakakakita. Inyo lang pong ipagbigay alam sa amin, lalo tigit po kay Reverend. Huwag po kayong mahiya na tumawag sa kanya o kumonsulta, tumawag or hindi naman kumonsulta, sa doktor po yon. Sabihan niyo lang kami kung sino man po ang kakilala nyo, nakasamahan namin. At maiipag-pray po iyon. Kailangan mawala po yun. Maalis po iyon. So, yun din po na mga patuloy na panaginip, nightmares o bangungot, pakiramdam natin hindi tayo sinakyan, pakiramdam natin hindi tayo makahinga, dinaganan. Pwede pong ipag-pray yan. Kasi entry point po iyan. Maipag-pray po iyan. Yung mga childhood trauma, sabi ko nga po kanina, mga experiences nung bata pa sila, na takot lagi sila, tinatakot kasi. Yun pong anak kong ganyan din noon, hindi ko naman alam na talaga nakakakita siya. So, entry point po yung molestation and pedophile. Yung kadalasan po yung mga kabataan natin, babae, hindi natin alam, yung mga kasama natin sa bahay. Lalo tigit yung hindi naman po talaga siya ang daddy niya. Aware po tayo dyan. O mga kasama natin sa bahay, may anak tayong babae, o dalagita, o dalaga na, obserbahan po natin. Pagkakaiba na po ang kilos niyan, parang laging takot sa kasama niya mga lalaki, tingnan po natin, baka po may nangyayari. Kawawa naman. Baka siya ay biktima ng molestation, o kaya ay mga kabataan lalaki, sa pedophile naman. Yun po ay kadalasan nangyayari kung yung sa mga bakla po, kadalasan ganun po ang nangyayari. So, wag po kayong mag-atubili na sabihan sino man sa amin, naratigit po kay Reverend Cyril, maipag-pray po yan, maputol na po yun, at kawawa naman, para mawala po ang trauma ng bata kung sino man po na nagiging biktima ng ganoon. Dumako po tayo sa sunod. Generational courses. Ito ay mga demons and demonic bondage can be inherited. Ito po ay na-inherit o ito po ay namamana. Ito po yung mga kamalian, kasalanan ng mga tatay, ng mga nanay, o ng ating mga lolo't lola na hindi naputol, na nagbunga na sa panahon natin. Iyon po ay mga generational curses. Basahin po natin sa Exodus 20 kung paano po itong generational curse na ito ay mag-effect at lalong maging entry point po sa atin lahat na hindi natin alam na ay yung pala hanggang ikatatlo o ikaapat na sanin lahi yung pula po ay namamana.
Tingnan po natin sa Exodus 20. Wait po. Basahin ko po ha. Kung yung mga may Biblia dyan, na nanonood ngayon, pwede po niyo akong sundan. Hindi naman po ako gaano mabilis magsalita. So, Exodus 25, chapter 20, verse 5. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kita nyo na? Yung pala. Kaya pala minsan sakitin ang mga anak natin. Kaya pala minsan may mga insane tayo. Kasi hindi natin alam, baka dun para sa unang salinlahi, tayo ikatlo ng salinlahi. O ikaapat na salinlahi na tayo. Ay baka naman na pala natin yun. So may mga tinatawag pong generational curse na ito po'y entry point ni Satan. Ito'y hold po niya. Stronghold po niya sa atin. Ito po'y naipagpe-pray. Ito po ay napuputol. Kaya lagi ko pong sinasabi, ipaalam na lang po niyo sa Reverend namin, kay Reverend Cyril, o kung kanino man po na kakilala niyong kasamahan namin, mga leaders or members, at pwede po itong ipag-pray, at pwede po itong maputol. Para po sa panahon natin ngayon, sa henerasyon ngayon, ito'y putol na. Hindi na po magsasuffer ang mga susunod pang henerasyon. Kawawa po ang mga susunod sa atin. So, dumako naman po tayo sa, yung pong iba pong mga verses ay hindi ko na po binasa. Para po naman hindi po masyadong mahaba. Baka naman kayo mainip na. Diretso na po tayo sa sunod. Mga doorways through sex and pornography. O, kita nyo na. May mga entry point pa pala dyan. Sex is God's gift to man. Opo, sagrado kasi yun diba? Sacred ang sex. But it should only be practiced within the bond of marriage. Yun po ay ginagawa sa loob lang ng marriage, kung kasal. Kung ito po ay nagagawa, ang sex, ng out of marriage, o hindi po kasal, ito po ay entry point po. Hindi po namin kayo kinukondem, hindi po namin kayo sinasabihan na nakakasala ka, lahat po tayo makasalanan. Subalit hanggat kaya pong ayusin po natin. Pwede naman po maipag-pray, lapit lang po kayo Rev, lapit lang po sa mga kasama natin. Laging sinasabi ko, kung may ganitong pang sitwasyon, ay pwede po itong ayusin. Yung pwedeng ikasal, maipakasal, kung meron po na mga relasyon sa una, na pwedeng maputol, matulungan po kayo, gagawin po iyon, at maipagpe-pray. Wala pong imposible kay Lord, wala pong imposible sa prayer. Lahat po naman tayo ay nakakasala. Lahat po naman tayo ay hindi perpekto. Sino ba naman nagsabi na tayo ay walang kasalanan? Ay talaga naman, lalo na kung hindi pa tayo nakakakilala, at ngayon lang ito ninyo natunghan, itong sinasabi kong mga entry point na ito ni Satan, ay nawa, hipuin ka ni Lord. Sino ka mang nariyan, nakatunghay ngayong oras na ito. Panahon na kapatid. Para magpayos ka kay Lord. Hindi pa naman huli ang lahat, diba? Tulad ko, inayos ako ni Lord. Kaya nga ako ngayon, nagbibigay sa inyo ng topic kong ito. Isa ako sa inayos ni Lord. Isa ako sa mga tumalikod, sa mga ungodly na act na gawain. Kaya po ako ito ngayon, nakakapagpatuloy. Ito ngayon nasa inyong harapan. So, yun po yun. So, yung sabi nga kanina, sacred ang sex. Pero kung ito'y out of marriage, ito po ay entry point. Yung adultery, naku. Sino ka man kapatid, nakatunghay ngayon sa sinasabi ko. Hipuin ka ni Lord. May panahon pa para mabago mo. Para hindi ka ma-entryhan ni Satan, mapasukan ang buhay mo. Nagtataka ka, bakit parang butas ang kamay mo sa iyong kinikita? Bakit di kayo makaipon? Bakit lagi kayo nag-aaway? Kasi ayun na nga, naka-entry na si Satan sa buhay mo. Fornication, ayan na nga, premarital sex, trial marriages, naku. Huwag po kayo maniwala doon sa trial marriages. Yan po ay mga bulong lang ni Satanas, na mga demons,
Napaka-importante po, sagrado ang pag-aasawa. Kaya nga po, kailangan maipag-pray muna bago mag-asawa ang ating mga anak. Hanggat maaari po ayusin po. Wala pong trial sa marriage. Kasi ang pag-aasawa po hindi po tulad ng anin, pag mainit iluluwa natin. Hindi po ganun ang pag-aasawa. Kailangan ipag-pray mo maging asawa mo, lalo tigit yung mga single pa ngayon. Pag-pray mo, may takot sa Lord, katulad mo, kasamahan mo, kabalahibo mo, para mauunawaan ka, mauunawaan mo siya. At ang magbibigay sa inyo ay si Lord. O diba? So, hindi maka-entry si Satan. Hindi ka pagtatawanan ni Satan, diba? Dahil ikaw ay na kay Lord, sumusunod ka sa kagustuhan ng Diyos. O diba? Incest, ito yung mga mag-asawa na magkamag-anak. Marami na pong nangyaring ganito. Subalit pag tinawag ka ni Lord, ninais ni Lord na ikaw ay baguhin ang buhay mo, paayos ka kay Lord. Si Lord ay Diyos ng kaayusan. Tulad namin, paayos ka. Bawal po yun. Ang incest, ito po yung nagiging mag-asawa o nakakaroon ng relasyon na magkamag-anak, magkadugo. Lalo tigit sa nearest kin. Ito po yung entry point po ni Satan. Kadalasan po yung magulo ang pamumuhay na may ganito po. May ganito na gawain. Hindi po maging maayos. Ito po yung pati mga anak po. Kawawa naman. Lagi may gulo sa bahay. Kadalasan po ganun. Sunod, homosexuality and lesbianism. Di po ba? Dalawa lang ang kasarian. Naalala nyo ang ating mga unang mga magulang, si Eva at si Adan. So, wala naman po yung iba. Di ba? Si Eva at si Adan lang, isang babae, isang lalaki. So, ibig sabihin, pag meron ng nadagdag na ikatlo't ikaapat, hindi na pwede. Entry point yun ni Satanas. Ang lesbianism and homosexuality, ito po ay pwede rin maipag-pray. Marami na po kami na ipag-pray ng ganito. Binago ni Lord ang buhay at ngayon masaya na. Masaya na po siya sa buhay niya ngayon. At ito po yung matatagpuan din natin sa Leviticus 18:22 o Romans 1:26-32. Basahin po natin. Romans 1:26-32. Romans 1. Ito. Kasi baka sabi naman ninyo ako lang ito. Subalit gusto ko pong makita niyo na ito po ay base na rin po sa Bible. Hindi po tayo pwede magsalita ng sa atin lamang gagaling. At hindi pwedeng baguhin ang laman ng Biblia. 1:26. Yes. 1:26. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam ha. Take note. Kasuklam-suklam. Na bagay kahit sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawain. Nais niyo po ba maparusahan? Paayos na po kayo ngayon pa lang. Kung sino man po sa inyo ang nakatunghay sa oras na ito, sa isinishare kong topiko, ang entry points and strongholds, ito po sa mga, isa po ito sa mga entry point ni Satan. Pabago ka na kapatid, hindi para manulian lang. Maipagpipray ka at babaguhin ka ni Lord. Kay Lord ka umasa. Kay Lord ka sumandin. Okay, sunod po tayo. Pornography and sexual fantasy. Yung mga nag-imagine
ng sex. Yung mga nanonood sa pornography, mga mahahalay na larawan ng babae at lalaki at pinagpapantasyahan niya yun. Yun po ay kasalanan. Yun po ay entry point. Entry point po yun ni Satan. Nababandage po siya ni Satan. Kaya nawa po yun. Itigil na po natin iyon. Pabago po tayo kay Lord. At patuloy po namin kayong ipapanalangin. Abortion. Sino po dito ang nakakaalam o may kilala na nalaglagan, nakunan, na miscarriage? Ang tawag po doon abortion. Di man mo sinasadya na nalaglagan ka ng bata, nahulugan ka ng bata habang ikaw nagbubuntis, it is abortion. At yun po tayo ay may pananagutan kay Lord. Dahil bakit hindi natin iningatan ang baby natin? Alam natin mahina ang kapit niya, subalit hindi pa natin naingatan. Yung nadulas ka, nakunan ka, it is abortion. Di lalo na kung sinadya mo, kapatid. Entry point yan sa'yo. Nagtataka ka nung mag-asawa ka, hindi ka na mabubuan ng baby, hindi na kayo makabuo. Kasi nakapagpa-abort ka nun. O kaya'y mabuo man, pero hindi mo napansin, lagi ka may sakit, hindi masaya ang mga bata, o walang kapayapaan sa loob. Kasi may natatago pala. Kapatid, kung nakaranas ka ng ganyan, pwede ka maipag-pray. Maaayos yan kay Lord. Walang imposible kay Lord. Walang imposible. Sexual abuse. Yung mga naabuso. Ang sexual abuse ay hindi lamang nagkaroon ng intercourse, kundi yung sa bahay hindi mo alam ng yung anak pala nahihipuan, nahahawakan, nakakanti siya. Sinasamantala ng lalaki ang kahinaan ng isang dalagita o isang kasama mo sa bahay, babae. Sexual abuse yun. Entry point po yun. Kailangan po maipag-pray. At kung sino man yung mga nabiktima po ng ganoon, punta lang po kayo. Pwede po kayong maipag-pray. Sabi ko nga sa inyo, kontakin po niyo ang reverendo namin o kay sino man po na mga kasama namin para maputol na po iyan. Kasi siguradong nagkaroon din kayo ng traumatic experience about that. Kapatid, sino ka man, pwede ka maipag-pray. Makakawala ka dyan sa kahapon mong iyan. Ang oral and anal sex, related forms of sexual perversion, mga masturbation, lalo sa mga kalalakihan. Sa mga kabataan, ito ay nangyayari na hindi naiiwasan. Babad ka kaya sa Bible, basa ka Bible, pray ka, lapit ka sa amin, maipag-pray ka, maputol ito. Kasi entry point ito. Baka wala pa nakakapagsabi sa iyo. Baka sa iyong kinabibilangang mga kabataan lahat kayo ganon. Dahil tukso ito Tawag ito naman. Mga tinatawag na spirit of lust. Makalamang gawain. Lalo tigit yung mga kabataan natin, mahubog ka sa gawain ng Panginoon. Mahubog ka sa makadiyos na gawain. Tinestingan mo na yun, di ba? So, testingan mo naman ngayon yung ang susundin mo ay si Lord. Matutulungan ka ng grupo. Maipagpipray ka. Para hindi ka mahook ni Satan. Hindi ka ma-entry point. Anak, delikado. Pag hindi ito naputol. May alam ba kayo na makipag-sex sa mga hayop? Entry point yan. May mga ganyan. So, alam na natin ngayon, walang ligtas. Entry point yan. Yung mga akala natin nakakatuwa ng mga anak nating lalaki,
nagdadamit ng damit ng babae, sinusukat nila, hanggang sa, ayun na nga, mahulog na siya, maging third sex na siya, naging bakla na, o yung mga nagpapa-transgender, that is entry point. Kailangan maipag-pray sila o hanggat maaari maiwasan, maputol na para hindi ka pagtawanan ng Satan. Hindi ka maintindihan. Lapit ka lang. Kayo mga nakatunghay ngayon at nanonood ng video ito, hindi pa huli ang lahat. Mas maganda, mas masaya kung ang lalasipin mong ligaya galing kay Lord, diba? Legal sa paningin ng tao, legal sa paningin ng Diyos, mga makalangit na gawain. Ang martial arts, kung gumagamit ito ng yung mag-aano yung mga martial arts, sabi nga kanina yung nagko-concentrate, entry point yan. Hindi bali kung ito yung mga normal lang na pag-exercise o mga ginagawa natin, subalit kadalasan yan entry point, ang martial arts. Ara natin, tuwan-tuwa tayo, magaling sa martial arts sa mga anak natin, kamag-anak natin, hindi natin alam entry point yan. Yan ay nai-interactions ng demons. O, diba? So, nakikialam si demons dyan. Yung mga mahilig sa mga awiting, pag narinig mo, halos umiyak ka na. Na ang saya-saya mo bigla, hindi mo alam, tumutulo na ang luha mo. Nakikinig ka lang ng music, pero bigla ka nang nalungkot. Yung mga makamundong awitin. Kasi sabi nga, music that holds satanic messages. Hindi mo alam yung palang mga mensahe ng awitin yun. Nagbubulong na sa iyo para umiyak ka, para maging malungkot ka, pagbalikan mo yung kahapon mo na, nakalimutan mo na. So, entry point yan. Kaya pili po tayo ng mga awitin na pakikinggan. Hanggat maaari yung mga Christian songs. Yun ay hindi ka maentryhan doon. Pero pakaingat pa rin tayo. Dahil may grupong kumakanta na akala natin Christian songs, subalit satanic pa rin pala. Sa spiritual nga po lalo na yung mga nakikita na nagsasayawan ng mga demons Pag po may mga tugtugin na inspired by the demons, yan po yung may mga satanic messages, hindi mo alam, magpapakamatay na pala. Hindi mo alam, hiniwalayan na si asaw. Hindi mo alam, umiiyak na. Dahil lang doon sa mensahe ng kanta. Pakaingat po tayo. Sabi nga dito, Satan's music oftentimes hold direct. Biriin mo yun. Binibigyan ka na niya ng direction. Kung anong gagawin mo. Mga suggestion messages. Hiwalayin mga asawa mo. Mga liwaka. O, diba? Yung kantang isang iiwanan, isang babalikan, aba, ay di, si Satan na pala nagmamando sa'yo, hindi mo pa alam. Entry point na pala yun. Yung kanta na napagalitan ka lang ng parent mo, bigla ka na nagrebelde. Dahil may narinig ka lang kantang ganon. Bigla nag-suicide. Pakaingatan po natin ang pakikinig ng mga musika. Kala natin sasayaw-sayaw tayo, inspired tayo. Yung pala dinidiktahan na tayo. Pinagbibigti ka na pala. Pinaglalaslas ka na ng pulso. Sa konting kasalanan, sa konting problema, na pwede namang iluhod mo kay Lord. O itawag mo sa grupo namin. Maipag-pray ka. Maputol ang lahat ng stronghold sa iyo. Maalis ang lahat ng iyan sa iyo. Ang entry point mo ay masarhan. O, diba? Pwede yun sa panalangin. Ano pa ba? Yung mga familiar accursed objects. Yung mga idols. Alam niyo yung mga idols natin? Tingnan natin, basahin natin. Yung mga idol na yan. Ano yan? Buksan natin sa
Deuteronomy 7:25. Basahin ko sa inyo ha. Yung may Bible, sunod lang po kayo. Pwede yung buksan. Sa Old Testament ito. Ano yun? Deuteronomy 7:25-26. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo. Dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ay ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Wow. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Kita nyo na? Ano bang mga idols nyo dyan? Kayo ba, kapatid, ay meron pang malaking santo ninyo sa bahay? Meron pa ba kayo diyan mga iniikot na tinatawag nilang birhen? O meron ka pang krus na may tao? O meron ka pang mga bagay na hawak-hawak dyan na hindi naman karapat-dapat kay Lord? Alam niyo bang maaari iyang mapasukan? May entry point? Hindi mo alam. Dala-dala mo yan. Kung ano ang dinadala mo, yun ang nangyayari sa'yo. Sabi nga, may mata, hindi makakita. May tenga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. May paa, hindi makalakad. May kamay, hindi makahawak. Kaya minsan ikay gano'n na rin. Masakit ang paa, masakit ang kamay, bulag ang mata sa katotohanan, bingi ang tenga, hindi makarinig ng tulad ng sinasabi ko ngayon. Entry point po yan. Tinatawag na idolatry. At alalahan natin, hindi lang po ang idolatry yung mga Diyos-Diyosa na yan, mga revolto na yan, maging po yung ating cellphone na pinakamamahal, hindi natin mabitiw-bitiwan, yung ating mga gadget, na pagkagising sa umaga yun na lang ang ating titingnan kung sino nag-text, yun agad ang hahawakan, sa halip na Bible ang hahawakan. Magpuri kay Lord, magpasalamat kay Lord, nagising pa, magpasalamat kay Lord, hindi nakaabot sa kanya ang coronavirus, magpasalamat kay Lord, kasi may kakainin pa, agad hahawakan cellphone. O, diba? Marami ba sa inyong ganyan? O tayo ba'y ganyan? Kasama na ako dun. Kasi ang ginagamit ko ngayong gadget, cellphone. Pero, sa pakipakinabang naman, para ako'y makapagpaabot sa inyo ng mensahe sa oras na ito. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Paayos ka kay Lord. Si Lord, Diyos ng kaayusan. Huwag mong Diyosin ang mga bagay na hindi nararapat. Si Lord lang ang nag-iisang Diyos. Siya ay mapanibughuin. Naalala niyo yung mga nauna kong binasa? Napanibughuin si Lord. Siya lang ang dapat na diyusin, paglingkuran, sambahin, luhuran. Wala tayong ibang i-idol. Baka ang idol mo yung ang tatay mo. No. Si Lord ang idol mo. Ang tatay mo, ginagawa lang daan at ginawang daan para mabuhay ka sa mundo. At lahat tayo ay pahiram lang sa mundo. Kaya anak, pabago na. Papray ka. Amulets or anting-anting. Meron ka bang anting-anting dyan? Yung sabi nga nila ayan, katulad ngayon, Biyernes Santo, di ba? Nagdaan na, tapos na. Ibinibilad na yung mga anting-anting para daw lumakas. Marami niyan sa Mount Banahaw. O meron ka ba ngayon? Gawin mong anting-anting si Lord. Kasi entry point yan. Yan kasi ang iyong pinapakinggan. Diyan ka naniniwala .
I-inspired by the demons yan. So, huwag gumamit ng anting-anting. Ang anting-anting mo'y si Lord. Ang anting-anting natin ay si Lord. Pwede ka bang iligtas niya? Hawak-hawak mo para hindi ka tamaan ng bala. Pero isang bala ka lang. O, di ba? Kapatid, alam ko nakatunghay ka ngayon. Pabago na kay Lord. Yung mga minana nating mga singsing, kwintas, mga inherited na gamit, pwede namang ipag-pray yan. Baka naman gold yan, perlas yan. Susurrender mo kay Reverend, kay Rev Cyril. Panghihinayangan mo. Hanggat kayang ipag-pray, pwedeng palinisan, pwede yon. Pero kung talagang ito nakahold na sa iyong nakaraan, surrender mo na anak. Surrender mo na kapatid. Meron nga akong isang ganyan. Member ng cell group ko, ng cell life ko. Tataka ko, napakamalungkotin niya. Yung pala may iniingatan siya, napakaliit lang naman, badal. Sobrang liit. Pero yun ang kinausap niya nung mula siya maliit. Yun ang saksi, yun ang nakakarinig ng lahat ng mga heartaches niya, lahat ng tantrums niya. Pero pinasurrender ko yun sa kanya. At nakakawala siya. Nakakawala siya. Ngayon, malapit na rin siya maging leader. Ini-equip siya ni Lord. O, di ba? So, kung ano pa yung mga anting-anting mo dyan, kung ano yung mga nakahold sa iyo kahapon dyan, mga minana mo pa, sa pinagkamanahan mo, kalulalahan mo, damit ba yan, o anumang bagay yan, surrender it. At kalimutan man ang kahapon. Pwedeng putulin mo. Move on. Maganda ang buhay. Masarap ang buhay. Millennial time na ngayon. Baka naiwan ka sa old age. Bitawan mo na yan, anak. Hold yan sa iyo ni Satan. Entry point yan. Kasi gusto ni Satan, nag-iisip ka. Gusto ni Satan, lagi mong pagbabalikan yung kahapon mo na nakakapagbigay sa iyo ng lungkot, iyak, hindi ka makamove on. Bitiwan mo na yan. Yung mga second hand na binibili natin, lahat tayo bumibili niyan. Pwede yung ipag-pray, palinisan sa banal ng dugo. Iparedeem yan. Pwede. Pwede yung maipag-pray. Lapit ka lang sa amin. Paturo ka kay Lord through us kung paano malilinisan yan. Kung paano yan. Lahat na nakakapit dyan mawala. Mga lason, kung ano man ang mga sumama dyan, ang mga bad spirit, mawala. Pwede rin mapasukan kasi ng soul yan. Mapanirahan ng mga soul na siya namang lumalapit sa iyo. Hindi kita tinatakot, kapatid. Ito po ang katotohanan ng mundo. Papray ka, kapatid. Yung mga binigay ng ating dating boyfriend, girlfriend, kaya hindi tayo makamove on, kasi nasa atin pa yung kanya palang singsing. Na parakali naman, tawag sa amin sa Batangas, parakali. Fake ba? Yung bang pag napatakan lang ng maasim o pigaan mo ng kalamansi ay nangingitim. Pero hawak-hawak mo pa. Part ng kahapon mo. Kaya pala, lagi mo iniisip yung boyfriend mo na nag-asawa na. Hindi ka makamove on. Mga bagay na iniingatan mo. Surrender it. Bitawan mo na yan. Entry point yan. Kaya hindi ka makamove on. Kaya lagi kang iyakin. Ayaw mo nang mabuhay. Lagi mong hinahalik-halikan yung panyo na binigay sa iyo. Kaya nga panyo pinapaiyak ka, di ba? Surrender it. Sunugin na yan. Masaya ang buhay. Maganda ang buhay kay Lord. Yung mga toys, yung mga binibigay nating toys sa mga anak natin, sa mga inaanak natin, sa mga apo natin, pag-pray. Kasi, minsan, napapasukan yan ng mga hindi magandang elemento, ng mga bad spirit. Minsan nga, soul pa Hindi mo alam. Hawak-hawak mo. Hinahalik-halikan mo. May laman pala. So, ipag-pray ang mga toys na yan.
Yung mga may third eye, nabanggit ko na ito kanina, na lagi nakakakita ng mga multo. Paglingon may mga putol ang leeg, may mga nakalutang, takot na takot. Entry point yan. Pa-pray ka. Paayos ka kay Lord through us. Tawagan mo ang reverendo namin, si Reverend Cyril. Pagpipray ka namin. At dumako tayo sa mga addiction. Hindi ito yung addict ng ng shabu-shabu. Hindi ito yon. Kasi may 3 kategorya ang addiction. Ito ay mga entry point din. Ang first category, there is no substance intake. Hindi kinakain ito. Hindi mo ininom, but behavioral characteristics are oftentimes visible. Tulad ng washing of hands, yung bang may hugas. May hugas ng kamay, pabalik-balik. Pakiramdam niya ay marumi ang kamay niya. Yun ay isa sa mga entry point. Yung mga panonood ng mga pornography, may tinitingnan. Mga, sabi nga dun sa mga bold pictures. Yun. Obsessive. Obsess. Compulsive disorders. Ayan. Mga first category yan. So, papray ka na kapatid. Sino ka mang nakatunghay dito, may mga ganyan kang attitude, gawain, kontak ka lang. Kontak ka lang sa amin. And second category, there is an intake. Ito naman yung iniinom, kinakain na. Diba? May mga category pala. Second category, there is an intake of food, substances, but not chemically addictive, without which the victim cannot cope. O yung mga mahihilig sa matatamis dyan. May nagkakape, hindi mo alam, adik ka na pala sa kape. Entry point yan. Kasi, cause na yan ang sakit mo. Yung mahilig sa sweets, gusto lagi chocolate. Aray ko. Mahilig kasi ako sa chocolate. Pero wala naman pambili, kaya minsan lang nakakatikim. So, hindi ako addict sa chocolate, di ba? At least nakatulong ang walang pambili. So, yun, na-addict ka sa sweets, hanggang sa nagkaroon ka na ng diabetes, nangangati ka na kasi nakakapangat yung mataas ang sugar, o di ba? So, kapatid, ngayon alam mo na, may entry point pala sa'yo Satan. Naubos ng pera mo sa kabibili ng sweets, naka-diabetes ka pa, di ba? Coffee, nako, hindi maganda, may caffeine. Yung pala, addict ka na sa kape. So, entry point yan, addict nga eh. At ang third category is an addiction to chemical substance. Example, cigarettes, drugs, ayun, drink. Meron pala tayong drugs nga dito, naku po. So, yung hindi maiwan-iwan ang cigarette, nagkasakit na sa baga. Kapatid, sayang katawan mo. Templo yan ng Diyos. Pakamahalin mo yan. Ingatan mo yan. Ayaw ni Lord na ikaw ay nakakasakit. So, bitiwan na. Entry point yan na Satan. Drugs. Bitiwan na kapatid. Sino man ang addicted sa drugs. Pwede kang lumapit sa grupo. Yung mahilig uminom ng alak. Addict na sa alak. Masira na ang katawan. Hindi mo ba alam na ang lahi mo ay nanggaling na doon? Namana mo yata yan sa lolo mo. I-give up mo na yan. Hanggang sa ikaw bago ikaw sumunod sa lolo mo, iyan ang ikanamatay. Diba? Hindi kita tinatakot. Yan ang katotohanan ng mundo. Diba? So, yan ang ating mga entry points. Ang dami, diba? Kung ating iisa-isahin, ay talagang matagal tayo matatapos. So, pero sa kabila niyan, ang lahat ng entry points natin, yan ay naisasara, na ipagpipray, lalo't ngayon alam na natin kung ano ang ipagpipray, kung ano ang dapat sarahan, ano ang dapat putulin, at hindi na babalikan. Tulad nga doon sa, nasa last part na tayo, so, wag kang aalis,
Meron pa tayong babasahin. Tulad doon sa John 8:11. Ang sabi nga diyan, "And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee, go and sin no." O, diba? Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. John 8. Mga Pilipino tayo, kaya kailangan basahin natin sa Tagalog yan. Wala po Ginoo, sabi niya dito. Tama ba? Oo, 8, John 8:11. Kapatid, John 8:11. Wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Si Jesus ang may sabi niyan. So mga kapatid, sa lahat ng nabanggit ko na naging entry point sa iyo ni Satan, naging stronghold sa iyo ni Satan, kapatid, sabi ni Lord, huwag mo nang babalikan. O, diba? Huwag nang babalikan. Umuwi ka na o ipagpatuloy mo ng buhay mo. Mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Entry point pala yon. So, kapatid, hinihimo kita na iyan ay tigilan mo na at huwag kang pumayag, pinagtatawanan ka ni Satan. So, manalangin tayo bago ako magtapos sa aking topikong ito, strongholds and entry point. Binaligtad ko na. O dakilang amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkatapos na ito ng akin pong topic na ito. Entry point and strongholds. Lord, nawa po'y meron po silang napulot o meron po sila, Lord, na nakuhang aral sa lahat ng ito. Tulungan mo po sila, Lord, na ang lahat ng entry point nila, Lord, ay kanilang po na talikuran na, maputol na, putulin na. Yes, Lord. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat, nakakilala sa lahat ng mga nakatunghay sa video na ito. Tulungan mo sila, Lord, makakawala sa tanikala na Satanas. Makakawala sa lahat ng entry points na ito. Sa lahat ng strongholds ni Satanas sa buhay nila. At na sila'y makapagbagong buhay. Yes, Lord, hallelujah. Ang lahat ng kanilang entry point na kanilang i-give up ngayon, na pinutol na ngayon, ang lahat ng ito'y sinasara ng blood of Jesus. Kailanman ito hindi na mangyayari sa kanila. Hindi na nila ito babalikan. Walang lingon likod sa mga kasalanan na i-give up mo na ngayon, kapatid. Paggamit ka kay Lord, masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap mamuhay na ang kasamay ang Panginoon. Ang lahat ng bagay sa iyo, ang lahat sa buhay mo, isasandig kay Lord, hindi ka Satanas. Para ikaw ay magkaroon ng malusog na pangangatawan pag-iisip, higit sa lahat, ligtas sa lahat ng tanim ng kaaway. Sa lahat ng hold ng kaaway. Yes. Makikita mo, mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hayrabasan rehaba, hallelujah. O dakilang amang nasa langit, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa galaw gabay ng banal na Espiritu, ipinapaabot ko sa iyo ang panalangin ito. Sineselyuhan ito ng banal mong dugo. Jesus' name. Sealed by the blood of Jesus and power of the Holy Spirit, ang panalangin ito sa lahat na nakatunghay sa aking topikong ito. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 Thank you po.